nangyari mga kabossing, no? Yung mga dako sobrang damo. Ayan, dahil ito ng akasya at saka mangga. Good morning mga kabossing. Magandang umaga po mga kabossing. Ngayon po ay araw ng Lunes. At isang magandang umaga. Kahapon po ay may bagyo. Ang bagyong si Uwan. Uwan ba ang tawag doon? Yan mga kabossing, welcome po ulit sa aking munting YouTube channel. At sana po mga kabossing kayo po ay ligtas sa mga oras na to kung saan mang lugar kayo nandoon. Lalo na po doon sa lugar ng ng Catanduanes, doon po sa tinamaan talaga ng bagyo. So super typhoon po yung bagyo na talagang malawak ang nasakupan ng bagyong yan. Halos ang buong Pilipinas daw ay kung meron mang hindi tinamaan iilan lang, kaya napakalawak ng nasakupan. So sana po ang mga kabossing ay kayo po ay sa mga oras na ito ay ligtas. At ang tingin ko ay nag-iba-iba na naman yung yung panahon. Ayan bagamat ito po ang nangyari sa aming sa aming bakuran, punong-puno ng dahon at nanlaglag na yung screen ng gutter. So muli ay sana ay tayo po ay mag-iingat. Andito pa rin ang bagyong si Uwan ba ang tawag doon. At dito sa Cavite ay signal number 3. So sa iba merong sinasabing number 5 o super typhoon. So ayan, ingat po tayo. Muli ay iba yung pag-iingat at laging unahin natin yung mga mahalagang gamit at syempre yung ating mga mahal sa buhay. Maswerte po kami dito sa Cavite dahil awa po ng Diyos ay hindi naman masyadong tinamaan ng bagyo itong lugar na to. Bagamat napapanood po namin sa TV, sa mga balita na talagang yung ibang lugar po ng ating bansang Pilipinas ay masyadong naapektuhan, lalo po dyan sa part ng Catanduanes at Bicol ba, basta may mga lugar na talagang nasalanta talaga. So sa mga panahon pong ito ay talagang kinakailangan po ng tulong ng ating gobyerno para at least mayudahan po ang ating mga kababayan na nasalanta. So sana yung mga pondo natin sa calamity ay ilabas na at wag nang isitin, dahil yan po naman nakalaan po naman talaga dyan sa ating pangailangan ng ating mamayan. At yan po mga pondong yan ay nanggaling din po naman sa buwis ng ating mamayan Pilipino. Kaya sana po naman ay wag na nating ilabas na natin, at yan po naman talaga ay inihabilin sa inyo ng ating mga mamamayang Pilipino para at least kung just in case na magkaroon po ng ganitong sitwasyon ay meron pong magamit na pondo ang bansang Pilipino, ang mamamayang Pilipino. So yan mga kabossing, at until now ay madilim pa rin, pero sana ay ito ay tuloy-tuloy na maging umalis o mawala na yung bagyo. Bagamat nandito pa rin ay sana po ay malampasan po natin ng maluwalhati. So dito po sa lugar namin ay talagang nagiging madamo pag mahangin dahil nakakaraming puno ng akasya. Ayan po ang nangyari. Ayan. So, ayan. Kala mo yung mga suso kalsada. Ayan. So ayan so masyado pong sabagay sa ganang aking mga kabossing ay maganda rin po yung mga abiso ng ating tagapag-asa na maging maghanda sa malakas na bagyo. So yung may mga part po naman ang talagang sobra ang naging epekto ng ating epekto sa ating mga kababayang Pilipino. So yan ang nangyari sa aming malunggay
nasira na rin yung ano, yung pinakadaan dito. So mga kabosing, muli ay ako'y nanalangin na sana po ay ligtas kayo sa kung saan mang lugar kayo nandoon, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Siguro sa amin sa Batangas ay isa pa rin tinamaan ng bagyong ito, at hindi ko alam kung anong nangyari doon sa bahay ko doon, dahil doon po ay walang tao, wala pong nakatira ngayon. At ang Kapanalig team ay wala po sa ginagawang campsite, dahil meron pong doon po sila sa Kapanalig, dahil ngayon pong panahong ito ay si Kautol ay nasa challenge, kaya sinabihan ko na rin siya na mas unahin yung paggagawa ng content sa ibang lugar at focus dun sa campsite, dahil ito na yung chance niya na magkaroon ng income. Ngayon challenge na ito yung Team Tulay mga kabosing. So yan, mahangin pa rin, pero sa tingin ko kung ikukumpara ko dun sa bagyong nakakaraan dito ay hindi naman gaano nakapinsala. Ayan, itong akasya ang nakakatakot dito. Ito po ay hindi to ang katibayang puno, kaya pag nagkakaroon ng bagyo ay kaya po binawasan ko. Marami pong akasya dito sa tagiliran ng bahay ko kaya pinipili ko pong mabawasan yan. Kaya mga sasakyan ko ikalat sa karsada, dahil yung garahe ko ay pinapagawa ko ang flooring at masyadong bumagsak. So ayan mga kabosing, at ang napapansin ko lang mga kabosing, habang tumatagal ang panahon, ang mga lugar pong binabagyo ay walang na pong pinipili ang kalamidad na tinatamaan. So nung araw po mga kabosing, yung po mga baha ay doon lang nangyayari sa mga syudad. Yan po ang nangyayari, yun po ang tinatamaan. Talagang pag nagkaroon ng bagyo, ang masyadong naapektuhan ay yung mga taga-syudad. Pero napapansin ko mga kabosing, na ngayon po ay mas malimit pa ang kalamidad sa probinsya. Nagkakaroon na rin po ng baha sa mga barangay, at malimit yung flash flood. Yung lugar po namin sa Lemery, natatandaan ko nang dyan pa ako, wala po naman baha dyan. Ay ang lugar sa Nasugbu, hindi po naman binabaha yan. Kung binabaha man dun sa Kabayanan, pero sa probinsya ay hindi po binabaha. Pero sa ngayon po mga kabosing, napapanood ko rin sa ibang lugar sa diyan po sa Cebu, ay talagang apektado na rin po yung mga probinsya, na talagang halos yung mga dinidevelop na housing at mga ginagawang subdivision ay hindi po safety na tirahan, lalo kung may mga malalakas na ulan, dahil po talagang ang bagyo, ang baha ay halos lumalampas sa bubong. So sa mga nakaraang bagyo na nakaraan dyan po sa Cebu, ay makikita mo yung mga tao ay talagang ginagawa nila ng paraan na makapunta sa bubong para sila ay maging ligtas, lalo na po yung mga bata. So nagiging viral po yan, yung mga sa Facebook o mga anumang palabas na talagang sa social media, yung mga ginagawa ng mga tao para makaligtas. So ang tingin ko dyan mga kabosing ay iba. So sa maling pamamaraan ng pagde-develop natin ay talagang masasabi ko na yung ibang mga developer ay nagagawa sila ng housing na hindi safety and drainage. Pangalawa ay yung paggagawa at pagde-develop sa ating mga kabundukan. So ngayon pong bagyong si Uwan, lumalabas po na ang nakapag-depensa rin po ay ang bundok ng Sierra Madre. So kung yung pong bundok na yun ay masisira pa natin, ay baka wala na po talagang kinabukasan
ang bansa natin. So diyan po sa Cebu may narinig tayo, nababalitaan tayo na may nag-develop ng na ano ba yung pabahay ba yun, o mga facility sa bundok, na yan po ang tinuturong sanhi kung bakit binaha yung pong lugar ng Talisay, Cebu ba yan? Cebu. So kahit po naman sa amin dyan sa Lemery, talagang wala pong baha dyan nung araw. So ngayon, konting ulan po ay talagang baha. At ang tingin ko, ang drainage ay wala ng direksyon, kaya hindi na po magawa ng paraan ang baha. So ibig sabihin, kahit po sa probinsya ay hindi na po safety ang pagtira, na dapat talaga tayo ay nagiging matalino sa pagpili ng lugar na ating titirahan. Diyan po naman sa amin, doon sa lugar kung saan po, doon sa Batangas, sa may campsite, ang kitatakot mo lang naman diyan talaga ay yung sobrang lakas ng hangin. Yan. Dahil mataas pong lugar yan, malabo pong magkaroon ng baha sa amin. At pag diyan po nagkabaha, baka lumubog ng buong Pilipinas, mga kabosing. Dahil yung pong lugar namin ay halos sa kalibel na ng Tagaytay. So ang nakakaawa lang, so pagpapasalamat ko sa taas na yung lugar namin ay kahit dito sa Dasma ay malabo, parang imposible magkaroon ng baha. Dahil itong lugar kong ito sa amin sa Dasma, ito po ay pagitan ng Dasmariñas at Gentry, ay may mga lugar daluyan ng tubig at hindi pa masyadong crowded ang baha. So year 2000 nung ako nandito, 99, ay gubat na po ito. After 25 days ito na nagkaroon na po ng ilan mga bahay. So ayan, so unti-unti na namang umuulan, mga kabosing, pero mag-uumpisa na po kami maglinis ng aming bahay, pati bubong. Ang bahay ko pong yan ay, kung titingnan nyo, ay napakababa at maliit lang, akala mo garahe, pero sa loob po niyan ay malaki, dahil yan po may extension sa likod. Halos nagkakaroon po yan ng 5 kwarto. Dito naman yung garahe ko. So tulad na sabi ko sa inyo, hindi man ako mahilig magpagawa ng malaking bahay. At isa pa siguro naman hindi talaga ayaw ko magbitaw ng pera pag sa bahay lang. Ayan, kasi tingin ko pag nilagay mo dyan ay nagiging bato na ang pera, wala na talaga. Or else kung ang gagawa ka ng ganito ay gagawin pa, bebenta mo rin, doon ka kikita. So yan, at ito mga kabosing ay ilalabas natin dahil ito ang ibang sasakyan, ito ay sa garahe ko, kaya lang dito ko nilagay, ay ginagawa po ang aking garahe sa kabila. Nilalagyan ko ng flooring at nagkagitak-gitak na itong ganito. So yan mga kabosing, at muli samahan niyo ako sa video na ito. Sana po sa mga oras na ito ay nasa maayos kayo, muling kalagayan. Yan po ay totoo po sa aking puso, dahil sa napapanood ko, ako po ay naaawa doon sa mga pamilyang naapektuhan at nasa evacuation center. Muli sa ating gobyerno ay yung pong mga calamity fund ay ilabas na. Ngayon pong oras na ito ay kailangan ito ng ating mamamayang Pilipino, especially sa mga naapektuhan ng bagyong Juan, mga kabosing. Tara, linis tayo mga kabosing. Mga kabosing, umulan na naman, pero tuloy-tuloy natin to.
So yan mga kabossing, sumisikat na yung araw. Tingnan natin kung matutuloy-tuloy ito at tuloy tayo sa paglinis mga kabossing. So yan mga kabossing, at nabawas-bawasan na yung damo. Sobrang dami kanina. Ayan. Hindi naman kasi maaubos lahat yan, dahil yung iba nakakapit sa semento. Binawasan lang natin. At mukhang mag-uulanan pa rin talaga. Nagbawas lang kami ng basura. Nakaka-irritant tingnan. Trust mo yun. Para mawalisan din yung pa-atras ko lang doon sa anak ko yung L3 para mawalisan din yung baba. Nag-iba-iba mga kabossing, diba? Higpit kasi ng mga So yan mga kabossing, at talagang hindi pa rin umaalis yung bagyo. Maulan pa rin talaga pero itutuloy na namin yung mula na naman mga kabossing. Mukhang hindi pa rin talaga naalis si Juan. Ayan lakas. So ang maganda lang dito sa bagyong ito ay hindi man malakas ang ulan, wala rin masyadong hangin, kaya hindi masyadong makaka-apekto dito sa part ng Cavite. Pero sumisikat na yung araw. Mamaya na namin itutuloy yung paglilinis pagka medyo maaraw na. So yan mga kabossing, at talagang hindi pa rin umaalis yung bagyo. Maulan pa rin talaga pero itutuloy na namin yung paglilinis talaga, dahil tingin ko naman bukas baka tila na to, para at least hindi na marami kaming linisin. Punta doon tayo sa kabilang bahay mga kabossing, sa garahe, para maglinis tayo ng ng garahe. Hello Payong, dalawin ang walis, yung walis ting-ting. So tuloy na natin kaysa naman tayo tumigil din, wala namang hangin mga kabossing. So yan, yung walis dalhin mo. Tingnan natin yung kabilang bahay para malaman natin kung ano nang nangyari. Yung garahe, hindi pa rin talaga umaalis yung bagyo. So ayon sa balita ay pa, bukas pa siguro yung alis ng bagyong ito. Dilim pa rin. Tingnan natin kung anong nangyari dito sa kabila. Ito kahit walang bagyo ay lagi na madumi yung dahon. Ayan yun, tingnan nangyari dyan At itong poste ng Miragong ito ay tagilid na ayan. Kung walang nakasuportang mga kuryente ay nakabagsak na itong poste ito. Ito yung nakalawit na yung service drop ng apartment na to. Ayan pinuntahan naman ito ng Meralco. So ayan, naghukay lang pero hindi naman nila binalikan. Pabagsak na ito mga kabossing. Siguro iintayin pa ng Meralco na bumagsak yan bago nila puntahan. Kaya yung nangyari mga kabossing yung mga dahon sobrang damo. Ayan, dahil ito ng akasya at sa mangga. So maglilinis tayo dito sa kabila. Itong kabilang ito mga kabossing ay pinaproringan ko. Ayan, natirang buhangin.
dahil nasira na yung ano nasira na yung flooring nito, ano na, lumundo na. So ibabalik na namin. Bali ito na lang ang hindi na ano, napoploringan kabilang to. Ito tapos na. Inabot ng ulan mga kabosin, sana hindi maapektuhan ng flooring to. Hindi na tulumar dito. Hindi naman tumulo. Umampias lang. Ibalik na natin yung ano, mga gulong sa dati. Pwesto. So yan mga kabos, medyo naayos na to. Ayan, naiwan lang yung ano, yung part ng semento dahil bubuhusan pa yung dulo. So hindi na natin naayos tong buli ng ano, flooring dahil inabot na kami ng bagyo. Ayan, parang naandyan yung kutsara. Sa na medyo nagliliwaliwanag to itong ginawang ito dahil ito nga mga kabosing ay naglubak-lubak na dahil lumubog siya. Dahil ito kasi mga kabosing ay tambak ito na siguro yung matampered at na ba na ano ng ulan ay lumubog pa. Pero may samento naman tong flooring ito. May bakal naman itong mga kabosing. Kaya lubog-lubog pa rin. Kaya mas minabog ito naman. Flooring ng tanahal.
Kaya mga kabosing at talagang ano, ayaw pang tumibak. Ang lakas pa rin oh. Wala, siguro bukas pa ang tila dito. Ito nalinis namin itong loob ng garahe. Ayan. So yan mga kabosing at natapos na linisin namin oh, yan. Ayan. Pwede na namin, ipapasok ko isang unit dito. At itong labas ay winalisan na rin namin. Yan. Malambot yata yan eh. Dahil sobrang damo. So yan. Ito nga. Mas mahaba nga. So yan na, malinis na siya. Yan. Salaksayan natin yung kanal at parang barado na naman. Baka fit man dagdag ng talisay na to. Sobrang prehisyo at na nakakaabala. Rap, tulungan mo siya no. Kuya Marlon, sa dulo. Ayun. Ayun. Ang problema mga kabosing, wala kasi akong ano, manhole sa gitna. Ayan natin. Ano, malakas na? Ha? Ayun. Lumakas na, Mar. Salaksakin mo pa, Mar. Ayun. Lumakas na. Munti pa, salaksak. Ayun. May basura. May basura ma. Ayun. Basura. Tanggalin mo rap yung basura dito. Ayun. Lumakas na. Ayun rap. Rap. Kunin mo nga to. Yan, di ba? Kunin mo nga yung ano yun? Tapon pa ganun. Di ba? Pag walang kunin mo, itapon mo sa labas yung mga kahoy. Wala pala talaga tubig yan, Mar, no? Okay na. Tanggalin mo yung mga ano. Ayan. Dapat mga kabosing walang ano, walang tubig na nakatigil do. Yun yung kaangan mo yan, kaangan mo. So yan mga kabosing. Siguro mas maganda lagyan ito ng screen. So yan mga kabosing at nakatulog tayo kanina. Medyo pagkakain natin ng tanghali din kumain. Nakatulog ako. So tingnan natin mga kabosing yung ano. Yung ginagawa namin bagong i-restore ng sasakyan dito sa garahe ko. Kanina ay nilinis na namin yan, no? Pero ito yung itsura, oh. Madumi na naman, oh. Dahil dyan sa talisay na yan, sobrang makalaglag ang ano, ang dahon. Okay ng aso, ah. Tingnan natin yung ano, may bago kong unit dito na ginagawa. At naipasok ko na dito sa garahe. Dito sa ano? Ayan. Bukas siguro matapos na ito. Ito na lang naman ang ano gagawin. Part na to. Konti na lang yan. Siguro mga ano na lang yan. Mga 7 supot na lang hanggang labas.
Ito yan mga kabossing, oh. Naiangat na yung ano, nakaruwas na. Ito pag nagawa mga kabossing, maganda to. Ngayon yung mga upuan niya nilabas na, oh. Yan. I-spray na yung ilalim. Itong unit nito mga kabossing ay stock siguro, hindi yan, wala siyang garahe kaya nagkaganito. Ayan, oh, wala nang upuan, manual. Itong ganitong makina pick up mga kabossing ay napakatibay ng makina. 3.0 na ito mga kabossing na diesel. Ayan. Pag nagawa ito 2010 model, ito ang gulong niya ay pipinturahan din ang mga mags niya. So schedule natin bukas mga kabossing, kung yan ay hindi uulan ay baka maumpisahan yan after 2 days preparation para sa pintura naman mga kabossing. Mabubuksan din ang mga ano nito ha, ang mga preno nito, preno tsaka change oil to, change oil natin to. Stuck yan eh. Wala siyang maigi para hindi tumigil ang tubig dito. So talagang malaki pa rin pera ang gagastusin natin dyan. Pero once na maayos naman natin, ay napakaganda itong sasakyan ito, Isuzu D-Max. All power din yan mga kaboss. Punong-puno ang ano, hood. Ito yung computer box niya, oh. Yan. Wait natin mga kaboss. Pagka naayos na, napagandang pick up na yan. At under chassis din yan mga kabossing, pipinturahan din ang under chassis niya. So ang yan ay kinakarwas muna dahil sigurado nung yung unang may-ari niyan ay hindi man lang nililinis. Ito meron ang kaunting ano, crack dito, pero gawa natin lang ng paraan natin. Napakamahal ng headlight nito mga kabossing. Halos 4,500 yata ang ano niyan, ang headlight niya. So napakaraming proseso mga kabossing ang mag-restore ng ganyan sakyan. So hindi na natin kinararamihan ngayon ng ating unit dahil medyo tamad din pumasok yung mga tao natin. So isa-isa lang yung ano, yung ating kinukuha. Konti na lang ito mga kabossing, at ito ay matatapos na rin bukas pag may awa ng Diyos ay tila tapos ito mga kabossing. Patiba niya ito. Sayang nga, sana hindi inaabot ng ulan. Ang dahilan itong mga kabossing ay
bumigay dahil napakabibigat ng sasakyan pumapasok. Bumigay yung ibang part, kaya binuhusan ko ng lahat. Halos umubos siya ng 50 bags na semento. Ayun o, dami. Dalawang elf na grab at siguro mga 6 na elf na o 7 elf na buhangin. Pero sigurado naman na matigas na yan mga kabosing. Pwede nang pasukan ng sasakyan yan. Sana tumila na bukas para matapos na yan. Kaya nanggaling tong asong to, nakawala. Itim na itim. Oh, Blacky. Siyempre Blacky pag itim, pag puti white. Kaya nanggaling. Ano kaya ang lahi ng aso to? Blacky, saan ka galing? Sa uwi. Hindi alam ng aso. Halika ka na, itak. Blacky, Blacky. Laki na hindi marunong umuwi kung saan pupunta. Kung nga itak, tatabasin ko yun. Bumagsak yung saging. Ito yung nilinis natin sa sasakyan kanina, ayan na naman. Siguro bukas na natin linisin niya. Na magsak yung saging, oh. Pwede nga, tatabasin ko. So yan mga kabosing, at palagay ko bukas ay tila na to. Tapos na yung bagyong si Yuan. So talaga marami ding iniwan pinsara yan sa ilang yan. At ito pagkakawalis namin, damo-damo na naman. So yan mga kabosing, at balita ko rin mga kabosing, yung ginagawang CR ni Kapanali sa campsite ay nalipad yung yung bubong. So hindi ko alam kung nakita na yung mga bubong. Ang nangyari kasi, ipinatong lang nung mga gumagawa yung bubong na hindi nakapako. So naiwan, nalimutan din siguro. So nung bumagyo kahapon, ayun, nawala. Galing pa yun mga kabosing dito sa Cavite. Tinarga ko pa dyan sa ibang bulbi. Sana naman makita muli ulit yun. Mahal din yung color of na yun yung hindi natin makakita, bibili na naman. So yan mga kabosing, at hanggang dito na lang aking vlog. Sana po ay sinamahan niyo ako sa video ito, kahit na simpleng paglilinis lang sa bahay. At muli ay sana ay tayo po ay nakaligtas sa wala po nangyari sa ating pamilya sa nakaraang bagyong si Juan, lalo po na dyan sa part ng Catanduanes at sa Bicol mga kabosing. Kaya ko na dyan yung balita na malakas yung bagyo. So next time ay lagi po tayong prepare pag may darating na kalamidad. At meron po naman tayong weather forecast na napapanood at napapakinig at nababasa sa mga social media. Sana po ay maging ready lagi tayo para makaiwas tayo sa sakuna. So hanggang dito na lang mga kabosing ang ating video. Until next video na lang mga kabosing. Bye.